Ayan, so for this video guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Google Form ng mga questions natin, quizzes sa Google Form. Ayan. So itong Google Form na to hindi lang siya effective ngayong may pandemic since walang face-to-face. Pero kahit face-to-face na, pwede mo pa rin itong gamitin. Ayan. So, pwede kang gumawa ng mga questions mo, mga quizzes mo for your lesson. So, let's start. So, kailangan mo lang i-type in yung Google Form. Ayan, kung first time mo pa lang siyang gamitin. And then, eto, hanapin mo yung Google Form, sign in, ganyan. Click mo lang yan. Ayan, so mapupunta ka na rito. So, ito na yung page kung saan pwede kang gumawa ng forms. Okay? Another way din kung paano natin i-open yung form is kung nakikita ninyo to, naka-sign in na ako sa aking Google account. And then, etong Google Apps dito sa tabi niya, i-click mo lang yan. Magpapakita dito lahat ng mga pwede mong gamitin connected to your Google account. Yan, nandyan din yung Meet, Drive, Google Drive, yan, Slides, Sheets, and makikita natin dito yung form. So, i-click mo lang din yan and then the same thing, magpapakita ito. Okay, so dito, meron ka ng mga samples, ng mga template. Yan siya. So, ang kailangan mo na lang gawin dito sa template na to is edit mo lang yung mga words, yung mga details na gusto mong ilagay. Ayan. So, marami. Ang dami-dami nila, guys, na mga template na. Ayan. So, may pang-work, may education, connected sa education. At meron na din siyang itong mga exit ticket, ayan, assessment, worksheet, course evaluation. So, i-click-click mo lang yan guys and then edit mo na lang siya. So, let's say, let's have itong si worksheet na lang. Try muna natin i-open yung mga available na template dito. Ayan. Okay. So, this is the worksheet template. So, depende kung ano yung title ng worksheet na to. Let's say, worksheet in science. Ayan. And then, ano yung gusto mong ilagay dito. So, let's say, read the questions or answer the following questions. Something like that. Depende kung ano yung gusto mong ilagay. And of course, kapag gagawa tayo ng mga worksheet, kailangan natin na kunin yung kanilang name. Ayan. So, meron dyang name. So, short answer, yung gagawin nila. When you say short answer is, magta-type in sila ng words, ganyan. So, maraming pamimilian dito. Meron ding paragraph. This is good for paragraph writing. Halimbawa, magre-react sila sa napanood nila na movie or nabasa nilang libro, ganyan. So, pwede mong gamitin yung paragraph para mas maraming words silang malagay doon sa answer nila. Kasi pag short answer lang, comprises of not so many words. And we also have multiple choice. Alam naman natin yung multiple choice, guys. May pamimilian ng mga choices. And pwede din yung checkbox. So, naka-square yan. So, ititik mo lang yung answer mo. Kung anong box dyan. And then we have drop down. Ayan. Yung option 1, option 2 guys, yan na yung mga sagot. Pwede din magdagdag ng kahit ilang option na gusto mo. Ayan. File upload, ito guys is, halimbawa if you have worksheets or quizzes na naka-word siya. So, pwede mo siyang i-upload dito. Ayan.
So, yan sila. So, let's say, ano na lang, short answer kasi name naman yung tinatanong. And then, kung mapapansin itong required na yan, ganyan pag naka-off, ganyan pag naka-on. Yan, when you say required, hindi sila makakapagsagot ng next question kung hindi nila ito nasagutan. Yan. So, para hindi nila makalimutan or ma-skip yung mga questions, kailangan mong ilagay yung required. So, meaning, tapusin muna nila yung question na to before sila pwedeng sumagot ng next question. Ayan. Next is, dito sa worksheet kanina na template, nag-ask siya ng email. Ayan. Pwede mo ding tanggalin yan. Let's say, ang ilagay na lang is grade and section. O pwede rin. And then, short answer ulit. Ayan, short answer ulit siya. And then, image, insert image here. And pwede rin mag-insert dyan. So, let's say, ang ating worksheet is all about solar system. So, pwede tayong magdagdag dito ng image. So, ang ginawa ko is this one. So, meron kasi siyang add question, yung plus sign. Then, we have ito, import questions, meaning, kukuha ka ng mga questions from a different application inside your laptop. And then, add title and description, add image, add video, and add section. So, let's say, let's add image. So, meron ditong pamimilian. It's either upload, yan, or camera, magtitake ka ng picture. Real time yan na magtitake ka ng picture. And then, by URL, ganyan. Kapag kinuha mo sa web yung picture na yon, hindi siya nakasave sa laptop. Ayan, photos, Google Drive, Google Image Search. So, let's say, ito na lang, upload na lang tayo, guys. So, browse lang. Click mo lang yung browse and then, kunin mo yung picture na gusto mong ilagay, which is yung pinili ko is solar system. Ayan. Hindi siya nailagay dito. Sorry. Since dito siya nakalagay dito sa baba, hindi ko nakakailanganin to. So, since hindi ko nakakailanganin to, pwede ko siyang i-delete. Ayan. So, click mo lang yan. Okay, and then, susunod na dito yung picture. Ayan, so, pwede ka nang mag-ask ng mga questions about dyan sa picture na yan. Kung ayaw mo naman yung picture na nandyan, pwedeng delete. Ayan, nawala na siya. And then, if you want to start asking question na, so, click mo lang yun, and then, edit. So, let's say, what is the largest planet in the solar system? Ayan. So, let's say, multiple choice naman ngayon. So, maglagay na lang tayo ng mga choices. Uranus, let's say Neptune, Earth, or Jupiter. So, 4 lang yung gusto kong ilagay na choices, pero pwede kang mag-add ng kahit ilang choices na gusto mo. Ayan, so click ko ulit yung required dito para make sure na hindi sila makapag-next na hindi pa nila ito nasasagot. And then, gusto ko ulit pagdagdag ng additional question. So, i-click mo lang ito, add question. Ayan. So, let's say, is Earth the smallest planet in the solar system? Ayan. So, let's say, checkbox tayo ngayon. So, ang sagot lang nito is yes, tsaka no. Okay. And then, required ulit. Ayan. Okay, since ito, hindi ko na kailangan ito, so, i-delete ko lang siya. Ito rin, delete ko lang din siya. Okay, and then dun sa last part is question about this topic. Yan, since di ko na siya kailangan, delete ko na lang. So, let's say, 2 lang yung questions natin dito. Dagdagan natin ng picture ito ang una. So, pwede kang magdagdag ng picture dito. Ito siya, guys. So, click mo lang din yan.
Then browse, kunin mo yung picture na gustong ilagay dyan. Okay, so naka-picture na siya na ganyan. So, ito lang yung gusto ko for the meantime, for the video purposes. Okay. And aside from that, huwag kalimutang lagyan ng title. So, let's say ang title na to is Science Worksheet number 1. Yan yung title ng form natin. Kung makikita dito, mayroong customized theme, preview, ayan. So, dito sa preview is, papakita niya sa'yo anong itsura. So, ganito yung itsura na pagtapos na. Okay? Pero, balik tayo doon. Ito. So, customized theme, ipapakita ko lang sa inyo. Pwede mong baguhin yung color ng iyong form. So, pwedeng ganyan. Ito rin. Ayan. Pwede mong baguhin yan. Ayan. And dito sa header niya, dito sa taas, pwede ka rin mag-upload ng image na gusto mo. Yung font style din, pwede kang mamili. Let's say, playful. Okay. Yan yung header niya, guys. Pwede kang mag-upload ng dito. Ayan, yung upload. Pag may sarili kang header. Pero, meron din namang sariling themes na ibibigay yung Google Form sa atin. Mamimili ka lang. Ayan, ang dami-dami. May work and school, illustrate, merong birthday, food and dining. Madaming. So, let's go to work and school. So, let's say, yung maganda dito. Since about science yan, so, let's get this. Ayan. Insert. Okay, so mag-iiba na siya. Ayan na siya. Pati yung font style, nag-iba na rin. Ayan. So, pag kontento ka na dyan sa nagawa mo, then, out ka lang dyan. Okay. And then, guys, pag may sumagot dito, halimbawa, bibigay mo na sa klase mo. So, kung may sasagot sa kanila, nagpapakita lang dito yung responses. Always on yung accepting responses para makatanggap ka ng mga sagot. And then, dito naman is may download responses siya. So, pwede mong i-download yung mga responses na marireceive mo sa mga bata. Okay. So, ready na tayo sa ating form. So, kunin na natin yung link para pwede na natin i-share. Click natin yung tatlong dot dyan. And then, look for get pre-filled link. Click lang natin yan. And then, scroll down. Then, click on get link, yung color red. Then, copy link. Ayan. So, pwede mo nang i-share ito sa any platform. So, let's say Facebook. Send mo sa Messenger. Then, pag nasend na ganyan na itsura, click mo lang yan. Then, mag-redirect ka dito sa form. So, pwede na siyang i-answer.